So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at saang sulok tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw. Kahit mga 1 minute ma lang po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat din po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always every day. At before na mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, please allow me to acknowledge or to shout out sa mga viewers dito sa ating channel. At saka unahin natin mga kababayan ang ating top 5 commenters sa ating last vlog last December 30. Nandito sa ating listahan si Ma'am Amy Joaquin, Ma'am Shane Sibal, Lori Mamawag, Sally Capili, and Robel Ferrer Official. Also, i-shout out po natin ating top 5 commenters sa ating last vlog sa December 31, yung kasama ko ang ating mga kababayan doon sa Dolomite Beach. Nandito sa listahan si Ma'am Amy Joaquin, Ingy Bentisa, Leo Toto, Lee Ali, and Julie Pintor. Sa mga nagtatanong, ano daw yung top 5 commenters mga kababayan? Yun po ang mga viewers, mga solid viewers na maraming binitawan na comment dyan sa baba sa ating comment section mga kababayan. So kung gusto nyo po na ma-shoutout dito sa ating top 5 commenters, damihan ninyo ang inyong comment dyan sa baba mga kababayan. Okay? So pasalamatan din po natin ang nabigay sa atin ng super thanks si Ma'am Blessy Akarunan, nagbigay sa atin ng €12. Thank you so much also kay Ma'am Melly Aparel, nagbigay sa atin ng ₱10. Thank you so much sa mga nagbigay sa atin ng super thanks o yung pangkalamansi ni Sir Ivan. I-greet natin ang happy birthday si Ma'am Mary Grace Secretaria. Also, shout out po natin ating mga early birds. Sila si Sir Leo Toto, Marcos Hernandez, Romel Ordones, Lee Ali, and Army DXN. Okay? So of course mga kababayan, nakabalik na po si Sir Ivan dito sa gitnang silangan, particularly dito po sa Riyadh, Saudi Arabia. So I am lonely to be back here sa disyerto kasi nga kailangan nating magtrabaho mga kababayan kahit na naman tayo para po ito sa kinabukasan ng ating pamilya. So that is life. Yan po ang life ng isang OFW mga kababayan. So meron po nag-comment sa atin sa ating last vlog na kung saan ay ko lang dito ipakita ang kanyang screenshot mga kababayan para hindi po mapahiya. Kasi nga sabi niya na wala na akong ambag sa Pilipinas, sinisiraan ko ba daw si Maharlika mga kababayan? Dahil ba sinisiraan? Kailangan ba bang siraan si Maharlika? Kailangan ba bang siraan yung sira na mga kababayan? Joke lang. Sinabihan niya ako na wala na akong ambag sa Pilipinas at saka sinisiraan ko daw si Maharlika. Well, actually, may ambag po si Sir Ivan sa Pilipinas. Siguro hindi niya alam mga kababayan na isa pong OFW si Sir Ivan. 8 years na po ako dito sa Saudi Arabia. And it is safe to say na malaki-laki na rin po ang naiambag ni Sir Ivan in terms po sa ating remittances, sa tax na ating remittances. Yung tax po dyan sa Pilipinas na naipadala namin, na-convert ho yan into projects, yung projects na nakatulong po sa ating kababayan at saka yung projects na po, saka pati pantulong po pambigay ng ayuda sa ating mga kababayan. At saka sasabihin nila na walang naambag si Sir Ivan sa Pilipinas mga kababayan. At saka shoutout nga pala and hand salute sa ating mga kababayan na mga OFW. Mga kababayan, kasi nga galit sila kay Sir Ivan kasi hindi po ako sumakay sa kanilang trip na katulad po dito kina Maharlika, Bagoong Lipunan at saka yung mga alipuris ni Hitad mga kababayan na lagi pong nanira sa gobyerno natin, sinisiraan nila si PBM, si Felisa at yung mga pati rin po si BP Inday Sara, sinisiraan nila mga kababayan. Tinatawag nila na bayaran si Sir Ivan kasi hindi ko sumakay sa kanilang trip. Pero alam nyo mga kababayan, yung mga taong ganyan, di ba dapat nga baliktarin ho yan? Kasi nga magdududa na tayo sa mga tao at nakakaduda talaga ang kalamang style dito kapag yung tao bigla na lang manira mga kababayan. At saka lagi lang sinasabi dito na sila daw para sa bayan. Para sa bayan daw ang kailang ginagawa mga kababayan. Yung paninira pala ng mga tao na wala namang basihan, wala namang konkretong ebidensya at puro lang ngaw-ngaw dito at according to my puting ahas lang mga sinasabi, yun daw ay para sa bayan mga kababayan.
Hindi ko talaga mag-gets yung lohika dyan mga kababayan na word na yan para sa bayan. So kapag si Sir Ivan pala dito maninira na kay PBBM, kay Felisa, kay Bebe Sara, sa kanya mga kabinete, para sa bayan na ang ginagawa ni Sir Ivan, di ba? Mukha itong baliktad mga kababayan. Or baka hindi kasi nila alam na yun itong ginagawa po ni Maharlika at ng kanyang mga Alipores, na kita kasi sila ng tiyempo mga kababayan, na kung saan nakita nila sa kanilang content na malakas po sa views, malakas sa hatak ng engagement, yung manira tayo ng isang tao or yung mga politiko mga kababayan. Nakita kasi yan ni Maharlika na kapag ganun po ang kanyang content diyan sa kanyang sa YouTube, sa kanyang Facebook na maninira lagi, malakas kasi ang views mga kababayan. So yan ba ang para sa bayan? Para sa bayan o para sa bulsa pa talaga mga kababayan? Di ba? So ngayon, pag-uusapan ho natin kasi meron po nag-feed kay Sir Ivan. Siya nga pala, kasi siya kahapon, hindi pa po nakapag-vlog si Sir Ivan kahapon kasi nga, kakarating lang the other night na Sir Ivan mga kababayan. So I need to take rest muna kasi medyo jet lag si Sir Ivan eh. Nag-try ako na mag-vlog sana mga kababayan kahapon kasi maraming mga balita, mga screenshots na forward sa atin, ang gaganda pa naman ng mga content mga kababayan. Kaya lang nung humarap na ako sa aking camera, parang hindi kaya talaga eh. Parang gumaganon yung paningin ko mga kababayan, jet lag pa. So I decided na ngayon lang po mag-vlog si Sir Ivan. So anyway, catch up tayo kasi ito pa rin po sa walang katapos-tapos, walang kamatayan po ng mga issue nila, paninira kay PBBM, yung polboronic, yung tungkol dito sa sa mga ginagawa ni PBBM na laging lango daw sa kanya mga event mga kababayan, at meron silang ebidensya daw na mga videos pa, pero ang kanilang video hanggang yon hindi pa rin ipinapakita mga kababayan. Kasi alam ho natin itong mga ginagawa nila ay wala naman talang katuturan mga kababayan, walang mga totoo naman talaga dyan. So ngayon, may nag-forward sa atin na ito daw ang account ni Maharlika, tinake down ni Facebook mga kababayan or ni Meta. Pati rin po dito kay Sas Surgando Sasot at saka yung ibang mga rabid na mga DDS, yung mga anti-Marcos, natatakot na daw sila ngayon pagka sila daw ngayon ang isunod mga kababayan. Isunod po dito kay Maharlika, isunod na kay Sas, tatanggalan sila ng account dyan sa Facebook. According to them, sabi nila na suppress daw dito ang kanilang press freedom mga kababayan, yung freedom of speech, tinanggalan daw sila ng Facebook. Pero nung nag-research si Sir Ivan at saka ina-analyze ko yung sitwasyon nila mga kababayan kung bakit tinanggalan sila ito ng account dyan sa Facebook, may napansin kaagad si Sir Ivan at mamaya ipapakita ko yung ebidensya kung bakit tinanggalan sila ng kanilang account mga kababayan, or baka hindi talaga tinanggal. Of course, pag-uusapan rin po natin, di ba, the other vlogs ba or 2 vlogs ago na sinabi ko dito tungkol dito sa bakbakan, sa sagutan po ng sisters ni sister po ni Arlen Stone, sumagot dito si yung kanyang kapatid na si Kring Kring. At saka di ba sinabi ko mga kababayan na nagsalita na rin po dito at meron na pong vlog yung mga legit daw na mga pastorals. So, di ba, promise ko na ipapakita ko yan. Mamaya mga kababayan, nagsalita rin po itong si Arlen Stone tungkol dito sa naglabasan ng mga pastorals. Also, ipapakita ko rin po sa inyo na ebidensya, ito nagulat mga kababayan kasi ngayon ko lang alam ito, na ito palang si Hitad, si Maharlika or aka Maharlika, nagtrabaho pala noon sa Cebu City. At meron pong sumabog ngayon na isang video na kung saan kasama ni Maharlika sa trabaho doon sa bear house. Itong si Maharlika pala mga kababayan, isang ganunan nito, itong trabaho merong ganunan, yung parang pokpokins daw. According po doon sa in-interview ng isang vlogger mga kababayan. Mamaya papakita natin yan kasi napag-alaman namin ngayon kasi nga sumabog tong video na to. Itong si Maharlika nagtrabaho pala noon sa isang bear club. Mamaya papakita natin yan at lalong-lalo na sasagutin natin yung mga banat po ni Sas na dahil daw tinanggalan na siya dito tinanggalan siya ng Facebook account, baka daw ang na dito yung gobyerno ng US or baka daw gobyerno ng Pilipinas. Pero sabi po niya, both mga kababayan. Pero sasagutin natin siya kung bakit siya tinanggalan po ng Facebook account. Siyempre, marami pang iba. Alam niyo lang po si Sir Ivan. Palagi mo rin dalang bang mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
Okay, so syempre, before na mag-start mga kaabayan, kumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kaabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Hard rin makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Unit Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki to Sing Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre mga kababayan, i-acknowledge po natin at saka i-welcome natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok to Sing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kababayan, di ba nakita ho natin aking sister sa ating last vlog na kung saan naglibot-libot kami doon sa Dolomite Beach. Actually, ang ganda talaga ng Dolomite Beach mga kababayan. Siyempre, i-credit ho natin si FPRD. Kasi kung hindi po inaksyonan yan ni FPRD mga kababayan, hindi niya ginawan po ng projects at saka hindi niya pinaganda yung Manila Bay, siguro mabantot pa rin po yung baho doon mga kababayan. Noon nandun po si Sir Ivan sa Manila Bay, ang ganda talaga doon sa Dolomite Beach. Ang ganda ng simoy ng hangin at saka napaka-fresh po, pati yung sa may dagat, clear na sa mga kababayan. Sabi nga nung tao na tinanong ko doon, tumingin siya doon sa dagat, sabi niya noon ang dami daw mga basura diyan. Pero nung pinuntahan ko si Ivan, malinaw na makabayan at kahit isang basura po wala kita makita doon. Pero iba naman po kasi yung basura yung galing po sa ilalim ng dagat, yung mga hindi naman corals, yung parang dahon-dahon makabayan. Well, normal ho yun sa isang dagat. Pero yung literal po na basura, yung nakasira po sa dagat, wala tayong makikita doon makabayan. So again, good job po kay FPRRD dito po sa Dolomite Beach makabayan. Kasi nga may nagsabi kay Sir Ivan na siyempre yung rabbit po na DDS, bakit hindi ko daw pinasalamatan si FPRD na pinaganda niya yung Dolomite Beach mga kababayan. Saka nagpunta ako doon. Baka hindi niya alam na makaduterte rin po si Sir Ivan. So, pasensya talaga, hindi ko napasalamatan po si FPRD. Kasi nga, na-carried away kaagad si Sir Ivan. Medyo excited kasi ako doon po sa balita na good news mga kababayan na binayaran na po yung utang ng Pilipinas, yung utang po ni PBBM mga kababayan. Yes, yun po yung utang ni PBBM. Pero at least, nabayaran na po. Pero alam ho natin na kung saan, di ba umabot to halos 13 trillion yung utang ng Pilipinas. Pero lumubo kasi yung utang ng Pilipinas mga kababayan sa panahon po ni FPRD. Yes, to be fair po, sa panahon po ni FPRD. Pero sabi kasi ng ibang mga DDS na mga rabbit, dahil daw yan sa build mga kababayan. Sabi na sa build daw. Pero kung i-research natin, ito hindi to paninira kay FPRD ha. Ito'y noted talaga, documented at kahit i-research nyo dyan sa Google, totoo yan mga kababayan. Well, mas malaki pa po ang approved na mga projects sa panahon po ni PBBM. Totoo yan. Kasi yung projects po sa panahon po ni FPRD is only 104 po ang approved projects mga kababayan. 104 lang po. Pero 77 doon sa approved projects ay hindi po natapos mga kababayan. So sa panahon po ni PBBM, 194 lahat yung approved projects. Then ipinagpatuloy rin po ni PBBM yung 77 na projects na hindi po tinapos na sa Duterte administration mga kababayan. So yun po tinapos rin po ni PBBM. Lumaas kasi yung utang sa Pilipinas dahil po doon sa panahon ng pandemya. Yun po ang dapat irason natin. Hindi po sa build ni FPRD. Dahil po sa panahon po ng pandemya, kaya lumaki po yung utang ng Pilipinas. Pero at least tinugunan ho ngayon ng Marcos administration mga kababayan. Di ba nakita na ho natin na binalita ko dito na nabayaran na po yung iba, yung utang po ni PBB mga kababayan. So only 5% lang po ang hindi settled. Pero sabi naman nila ng ibang makabayan na siyempre yung utang, kung kahit na binayaran yan pero utang pa rin, normal naman po na utang talaga yung presidente natin. Kasi yung inutang na pera from the other countries, yan po ang gagawin po na projects para dyan sa Pilipinas. Ang inutang natin from other countries, yan po ay para sa kaunlaran ng Pilipinas. Yung ginagawa na project natin dyan sa Pilipinas, para ho yan sa ating mga kababayan. Kasi hindi nila naintindihan mga kababayan. Binayaran daw ni Bebe ang ganyang utang pero utang pa rin. Normal
normal ho yan. Pero ang plano ni PBBM, ang kanyang ambisyon sa Pilipinas ay hindi na tayo uutang from other countries mga kabayan. Di ba sinabi niya ho yan? Lately lang, I think mga months ago na ba, na ang kanyang ambisyon dito ay hindi na uutang ang Pilipinas sa from other countries mga kabayan. Kasi kapag maka-generate na po yung Pilipinas ng na talagang malaki po na income sa Pilipinas mga kabayan from the projects itself, yan po ang gagamitin. So, hopefully in the future, sana po sa before pa matapos ang termino ni PBBM, hindi na uutang ang Pilipinas mga kabayan. Kaya nga yung project po na Maharlika Investment Funds, kaya nga gin-prioritize na yung mga kabayan kasi nga they believe, and also we believe also, at lalo na si PBBM, he believes na ito pong Maharlika Investment Funds, isa ho yan sa solusyon para maka-generate po ng malaking income ang Pilipinas mga kabayan. Ngayon, insert ho natin. Di ba sabi po ni Maharlika na tinanggal daw ang kanyang account at saka sabi rin po ng kanyang mga followers, tinanggal ang kanyang account na Maharlika TV ba yung mga kabayan? Naalala ko lang, merong Maharlika TV yun eh. Tinanggal daw ang kanyang account kasi daw ito'y dahil po sa trademark. Kasi kapag trademark mga kabayan, which means kasi nabanggit niya sa kanyang vlog nung nagda-drive siya, yung last vlog ng mga kabayan, sabi niya tinanggal daw ang kanyang account kasi daw ito'y trademark issue dahil meron pong pangalan na Maharlika Investment Funds. Baka magka-redundant kasi mga kabayan. Yan ang explanation la, pero trademark issue, well hopefully, kasi nga ang pangalan po na Maharlika, very prestigious ho yan. So for me, talagang agree si Sir Ivan na kapag ito po yung trademark issue ng Facebook, kaya tinanggal po ang kanyang Maharlika na account dyan sa Facebook mga kabayan, will agree si Sir Ivan dyan. Pero kapag intindihin natin at gagamitin natin po yung critical thinking mga kabayan, nag-agree si Sir Ivan. Marami pong gumamit ng Maharlika na name mga kabayan, na mga vlogger na malalaki rin po. Like for example, isang vlogger na Maharlika TV. Kilala ba natin yung Maharlika TV? Yung Maharlika TV, una pa ho yan kahitad mga kabayan. Kasi nung sumuporta po ako sa last 2016 po, panahon po kay PRD, nakita ko na po yung pangalan ng Maharlika TV. Hindi ko nga inakala na meron palang isang Maharlika TV rin po mga kabayan na yung si Hitad mga kabayan. Malaki po na channel ang Maharlika TV. Pero until now, nandyan pa rin po. Bakit hindi tinanggal ng Facebook? Diba? Aside pa po sa Maharlika TV, meron pong The Maharlikans, Maharlikan Gold ba yun? Nakalimutan ko lang. Basta Maharlikan Gold something yun na account baka ba? Hindi naman tinanggal na Facebook, nandyan pa rin po sa Facebook. So ito po'y, siguro lang para sa akin, ito'y malayo na isipin natin, ito po'y trademark issue, yung pagkatanggal po na account ni Maharlika. Ngayon, may naisip ako makabayan. Ano yun, Sir Ivan? Di ba itong si Maharlika nagbablog, tatlong account makabayan? Di ba merong Boljakira TV, meron pong sa Maharlika, at saka yung Maharlika Boljakira makabayan. Di ba tatlo yan? Ngayon, nakita ko kasi, at saka inimbestigahan ko po yung during po mag-live itong si Maharlika makabayan, meron siyang isang account dito na nagla-live. Meron siyang isang account dito na naka-attach po sa StreamYard. At saka meron po siyang isang account rin po na naka-attach ito sa Boljakira TV sa YouTube niya. So tatlo lahat makabayan. Ngayon, iset aside natin po yung sa YouTube, yung Boljakira TV. Dito po sa issue ng Maharlika, pati rin po dito sa isang Maharlika Boljakira na kung saan ginamitan niya ng StreamYard makabayan. Ang tingin ko dito, nagkaroon po dito ng intellectual property makabayan. Bakit, Sir Ivan? Kasi nga isang account lang, Facebook at saka yung StreamYard. At the same time, pareho po ang content, pareho po yung mga pananalita, pareho po yung mga sinasabi, at walang nagbagong makabayan, which means hindi po yung inedit. So kapag the same kasi yung labas po ng live natin dyan, or example live ho natin, parang ma-confuse dito yung yung account po, or ma-confuse dito yung meta kung sino ba dito yung yung may-ari makabayan, or sino to yung original. Kasi tinitingnan lang yan or tinitrace po yan ng meta through AI lang po ngayon. Kung true AI yan, ang boses na lang po ang pinapakinggan ho yan ng AI makabayan. So kapag pareho yung boses at walang nagbago, which means isa lang po ang account yan. So dapat isa lang po ang account yung makabayan. Dahil dalawa po ang sabay na account na yan, kaya tinanggal po yung isa makabayan. So kasi tininan ko po yung policy ni Meta. Baka yun po ang dahilan kaya tinanggal po ang account ni Maharlika. Ngayon, meron pong isa. Ano yan, Sir Ivan? Baka ito'y gawa-gawa lang po ni Hitad mga kabayan.
Kasi doon po sa kanyang live, medyo may napansin ako doon. Sabi niya, dahil daw sa Maharlika Investment Funds, kaya tinanggal po ang kanyang account na Maharlika Makabayan. So doon, pumasok sa kanyang isip, hindi kaya ito'y hinide lang ni Hitad Makabayan or dinactivate niya intentionally. Bakit Sir Ivan? Kasi doon sa kanyang live, sa kanyang doon sa nag-drive siya, nabanggit niya kasi yung Maharlika Investment Funds. So probably, how many days ago or days from now, baka itong Maharlika Investment Funds, titirahin ito ni Hitad Makabayan. Baka sabihin niya, ito yung dahilan kung bakit natanggal ang kanyang account. Pero, ang totoo niya Makabayan, siguro lang sa analysis ko lang to, baka ito'y dinactivate niya na Makabayan. Kasi ito'y magagamit po at makakuha siya dito ng simpatya ng ibang tao. Tingnan nyo, si Maharlika pinatahimik na dito ng Facebook. Grabe yung administration ngayon ni Kuting. Yan kasi ang sasabihin po ng kanyang followers or baka yung iba mauto pa Makabayan. Nag-guess naman si Sir Ivan? Diba? Dapat gamitin natin ang critical thinking. Kasi nga, sinakyan niya ngayon yung issue tungkol dito kasi umiinit ngayon si Maharlika Makabayan. Diba? Napapansin ho natin na medyo mataas po ang kanyang engagement dito tungkol dahil po ito sa Polvoron issue. Pero ito sa Polvoron issue, siguro malapit na itong ma-expired po yung issue na yan. Dito siya magja-jump sa Maharlika Investment Fund Makabayan. So days from now, sabihin ko na to, baka ito'y titirahin po ni Maharlika Makabayan. So unahan na ho natin. Kapag mangyari yan, babalikan natin ang vlog ni Sir Ivan na sinabi ko dito, how many days from now, titirahin mo yan ni Hitad ang Maharlika Investment Funds. So anyways, jump tayo sa ibang sa ibang vlogger Makabayan. Dito tayo kay Sas Rugando Sasot na kung saan kasi doon sa kanyang account, diba alam mo natin na natanggal daw allegedly ang account dito sa Surgando Sasot. At dito sa kanyang ipinakita po na na violations or polisiya ng Facebook Makabayan. Sabi to last January to daw, we suspended your account. 180 days. Take note, 180 days left to appeal or will permanently disable your account. Take note Makabayan, we suspended your account. Hindi po deleted. Pero sabi kasi ng iba mga kabayan, sabi po rin po ng ibang mga vlogger at saka yung ibang mga gusto na mag-vlogger yata, sinakyan kasi nila itong si Sas Rugando Sasot. Sabi to, suspended but not yet deleted. How can you appeal something that you are not allowed to know your violation? That this is a good as deleted. Who will benefit? Dito sa baba po ng captions ni Sas Rugando Sasot sa kanyang YouTube makabayan. Sabi niya, my entire Facebook account was deleted. Who did this? The US government, Philippine government, or both? Kaya nga sabi ko kanina, gusto niyang akusan, kahit question mark yung makabayan, parang maakusan na kasi yan eh. Parang iniisip niya dito na kontrolado po ng gobyerno ng US, pati rin po ng Pilipinas, ang Facebook. Well, actually, sa mga tanga dyan na nauto dito ni Sas Rugando Sasot, hindi po hawak ng Philippine government or ng US government itong Facebook makabayan. Kasi ito po yung private property. Private own ito kay Mark Zuckerberg. So, meron silang polisiya na ginagawa dyan po sa Facebook itself makabayan. Pero siguro lang baka hindi natin alam sa US government baka hawak po yung Facebook kasi nga US kasi itong Facebook makabayan. Pero one thing for sure, hindi po ito hawak ng Philippine government. Ngayon, naglibot-libot si Sir Ivan, may nakita ako na article na kung saan matagal na pala na campaign ito ng Facebook mga kabayan na kapag ikaw po isang China propagandist, tatanggalin talaga ang iyong account dyan sa Facebook mga kabayan. Kasi nga, di ba, alam mo natin yung US, meron silang conflict dito sa China. So kapag ikaw po ay China propagandist na yan po si Sasot, isa po yung napapakalat po, isang China propagandist. So nakita ko ito ng YouTube kaya tinanggal ko ito makabayan. So para meron tayong ebidensya na yan po isa po sa campaign ng Facebook. Sabi dito, Meta's biggest single takedown removes Chinese influence campaign. The campaign began at least 4 years ago. 4 years ago pa makabayan and spanned thousands of accounts on Facebook, Instagram, TikTok, X, Substack, and Chinese websites. Yan po ang sabi ng Meta. So para meron tayong konteksto makabayan sa campaign po ng Facebook. In total, 7,704 Facebook accounts, 954 Facebook pages, and 15 Facebook groups and 15 Instagram accounts tied to the Chinese campaign were removed by Meta.
which owns Facebook, Instagram, and WhatsApp. Hundreds of others accounts on TikTok, X, LiveJournal, and Blogspot also participated in the campaign, which researchers name Spamouflage for the frequent posting of spam-like messages according to Meta's report. So yun po campaign ng mga kabayan ng Facebook. Yan po ang kanilang policy. Kapag ikaw po China propagandist, ito yung isang influencers po ng mga China mga kabayan, siyempre meron na kasi na kanilang mandato ng Facebook na tatanggalin ka po dyan sa Facebook account. So hindi po, wala pong kinalaman dito yung Philippine government mga kabayan na kung saan, di ba sabi po ni Maharlika Boljakera, breaking news, ginorgor na rin ng Polboronic administration ang Facebook account at Facebook page ni Sas Rogando Sasot. Yun nga, inukasahan nila kaagad mga kabayan na ito'y kagagawan daw ni PBBM, kagagawan daw ni Efelisa at saka ng buong administration, kaya tinanggal daw yung account ni Maharlika, pati po ni Sas mga kabayan. Sabi pa nga dito na isang DDS vlogger rin po na si Joy, mamaya ipapakita ko mga kababayan na sila po yung natatakot dito, baka masunod daw sila or isunod daw sila dito po sa nangyari sa accounts ng dalawang mga gonggong na yon, sila si Sas, pati po itong si Maharlika mga kababayan. So ipapakita ko sa inyo yung sinabi dito ni Joy De Vera. Kilala ba natin si Joy De Vera mga kababayan? Yung kaibigan po ni Direk Darliap. Di ba si Joy? Ang kanyang Facebook account, pinalitan niya ng Joy De Viber ba? Joy De Viber Everyday. Pero before mga kababayan, nakita ko na yan si Joy. Joy De Vera ang kanyang pangalan yan. So para malaman natin ang kanyang sinabi at para meron pong ebidensya si Sir Ivan na takot na sila ngayon, baka sila isunod mga kababayan. Ito si Joy De Vera nga pala, siya po ay in-interview doon kay Bagoong Lipunan. Sinakyan siya ni Bagoong Lipunan na sabi na pwede daw yung account ni Bagoong Lipunan tinanggal noon mga kababayan. Na samantalang alam mo na ho natin at pinakita ko dito kung ano ang rason kung bakit nawala po yung Facebook account ni Bagoong Lipunan mga kababayan. Di ba sabi ko, kasi siya po ay isang anti-Duterte at intentional niyang ginawa na dinilit ang kanyang account para hindi po malaman ng ibang tao na ito pala si Bagoong Lipunan isang anti-Duterte mga kababayan. Nalalaban natin yan. Tapos ipinilabas niya ni Bagoong Lipunan na tinanggal daw ang kanyang Facebook account para daw siya ay patahimikin mga kababayan. Gunggong talaga no. Marami silang inuuto dito pero at least yung mga viewers sa Sir Ivan, hindi po yan mauto. Tsaka ipaparinig ko sa inyo yung sabi po ni Joy De Vera na kung saan ito po tungkol kay Sas Rogando Sasot mga kababayan. So for more details, let's share this. Hello everyone. Ayan, mabilis lang na live. Mabilis lang na live kasi yung page ni Sas Rogando Sasot, yung For the Motherland at saka yung personal page niya were both taken down. Even yung messenger niya burado. So binura si Sas sa mukha ng Facebook. Ayan, grabe na to. And ang mga susunod na katanungan dito ay bakit at sino ang nagpabura kay Sas sa Facebook? I cannot believe that this is happening. Wala siyang alam mga kababayan. Di ba social media influencer siya? Bakit hindi niya alam kung ano ang rason kung bakit tinanggal si Sas or tinanggalan daw ng account si Sas doon sa Facebook account mga kababayan? Hindi niya alam yung rason. Di ba kasi hindi sila nag-research ito kasi ang gusto nila mga kababayan ipakita sa kanyang mga followers na ito'y kagagawan daw ng Philippine government or ito'y kagagawan daw ni PBBM, ni Felisa at ng Marcos administration dahil sinisiraan lalaki mga kababayan. Walang ginawa dito yung Philippine government. Ito po yung polisiya po ni Facebook mga kababayan. Pero bakit hindi nila alam? Di ba? Tinakpan nila yung totoong nangyari mga kababayan. So pagpatuloy natin. Current administration. It's difficult not to think na walang kinalaman dito yung well, at the least, nakakairita that nakakagalit na hinahayaan ng gobyerno natin yung mga ganitong klaseng insidente, yung mga pag-silence, pagkitil doon sa mga very vocal about their politics. Ako matatandaan po natin, si Lorraine Badoy was also the platform
After that, SMNI. After that, Maharlika. At pagkatapos ngayon naman, si SAS. Ayan. Banatbay was also the platform daw eh, but I do not know exactly the reason why. Kung bakit. Pero pati siya na the platform. Teka lang, kay Banatbay mga kababayan, nandun pa naman po ang account ni Banatbay, hindi man naman natanggal. Pero dito si Joy De Vera, halata talagang walang alam mga kababayan, hindi ito nagre-research. Kasi nagbabase lang siya kung ano sasabihin dito ni Maharlika, kung ano sasabihin po ni Sas Surgando Sasot, doon na siya nagbabase mga kababayan, hindi siya nag-research. Diba? Yan po mga vlogger, mga tanga talaga eh. Yan bang hinangangaan nila? Kasi ito si Joy mga kababayan, ngayon lang po ito napansin, totally, dahil po ito yung laging finiture ito ni Sas Surgando Sasot. Tsaka lately lang, i-finiture na rin po ito ni Bagoong Lipunan. Kaya unti-unti po nakilala ito si Joy De Vera makabayan. Pero halatang walang alam talaga eh. Isang uk-uk po na vlogger ito si Joy makabayan. Di ba? Sana wag lang takpan kung anong totoong nangyari. Dapat, ang kanilang sisihin dito, si Facebook. Kasi si Facebook mismo, meron siyang ginawa dito na campaign, meron siyang polisiya na ipinalabas na bawal po yung mga China propagandist na mga vlogger o mga influencers makabayan, di ba? Bakit hindi niya alam? It's difficult not to think na walang kinalaman yung politics about this. Diba? Last night, I watched sa live na Attorney Trixie with Sas, sabi ni Gigs Santana. Actually po, Ma'am Gigs, after ng live nila ni Attorney Trixie, nag-live rin kami ni Sas. Inabot niya kami ng 2 a.m. doon sa live namin. So, ngayon, pagkagising ko, ayan na, nakita ko na burado na pala si Sas, ganyan. Ayun. And then may mga nagtanong sa akin, do you think may kinalaman si TP sa pagkabura ng page ni Sas, ganyan? You know, wala naman talaga tayong pruweba kung sino nagpabura ng page ni Sas eh. Ang sa atin would be, sino yung mga magbe-benefit? Sabi niya nga na hindi daw nila alam talaga totally kung sino yung nagpabura ng account ni Sas Surgando Sasot. Pero sa kanyang mga pananalita makabayan, inaakusahan niya kaagad yung gobyerno, inaakusahan niya kaagad yung Marcos administration. Di ba? Sinabi niya sa intro na hindi daw malayo na may ginawa dito yung gobyerno natin. Pinatahimik sila makabayan. Di ba? Pero ngayon palusot-lusot siya. Siya rin po mismo ang kumontra sa kanyang statement. Gunggong talaga eh. Pagka nawala yung account ni Sas. Diba? Are you anxious na ikaw na ang next? Sabi ni Chino Season. We kinda know na kami yung next. Kasi may mga nakarating sa akin ng mga voice recording at saka mga screenshots na they really wanted me taken down. Ganon. So, it will come. It will come. Huwag kayo maglala kasi pag nabura yung page ko, gagawa lang naman ako ng bago. Diba? Gunggong to, sino ba naman siya na tatanggalin po? Tsaka may parang iniisip na ito na may kagagawan yung gobyerno makabayan. Sino ba si Joy para tatanggalan po ng account? Well, kapag meron kang na-violate po na polisiya ng Facebook, well, hindi malayo, tatanggalan ka talaga ng account makabayan. Pero hindi po yan kagad-agad na tatanggalin or deleted. Suspended pa ho yan. At saka kapag suspended, so under investigation po ang inyong account makabayan. Sabi na, sabi kagad na baka siya na yung susunod dito. Well, who she ba? Hey! So anyways mga kabayan, isa rin po dito, isusumbong ko sa inyo. Ito pong si Crisit Lorita Cho. Ito rin mapagkagunggong rin po to eh. Sabi dito, at least nung time na yellows ang inaatake mo, suspension lang. Kahit pa back-to-back 3 months, Sas just got her entire account deleted. Deleted kaagad mga kabayan, hindi pa pwedeng suspended. Diba? Itong mga taong to, itong mga rabid na mga DDS, nagpapakalat talaga ng mga fake news makabayan. So tama lang, tatanggalan talaga sila eh. Mga fake news peddlers. Ngayon, kapag sasagutin namin sila, tinatawag kaagad si Sir Ivan na bayaran ng gobyerno natin. Hindi ba pwede na kami po yung nagdidibang dito na may kasamang resibo or mga screenshots makabayan?
Yan ba'y bayaran or galing ba yan sa amin or galing ho yan doon mismo sa mga sa applications po ng Facebook. 'Di ba? Kapag tayo po ay nagsasagot dito sa mga banat nila, sa mga ipinalabas nila na mga kadramahan nila, kapag sasagutin, bayaran na kaagad, 'di ba? Think twice sa mga haters. Mag-isip tayo kaagad kung sino ba talaga itong bayaran. Si Sas Orgando Sasot, noted po na bayaran talaga na vlogger makabayan. 'Di ba? Siya na nga mismo nagsabi. At saka funded ho siya ng taga-China. Ngayon, dahil po sa kanyang issue, dahil po sa pagiging China propagandist siya, tinanggalan siya ng account makabayan. Pero suspended pa naman po, hindi po deleted. Ang sabi ng ibang mga vloggers, deleted na makabayan. Di ba mga gonggong advance mag-isip eh. So anyways, jump tayo sa ibang usapin mga kabayan. Siya nga pala, ang dami pong naghanap sa aking sister. Actually, yung sister ko makabayan, sabi na, bakit daw ang laki ko, bakit daw yung sister ko ang liit na makabayan. Pero alam nyo na year po ang aming pagitan ng aking sister. Siya po yung elder sister ko makabayan. Pero alam nyo, yung sister ko na yun, kahit maliit-lit siya, talagang very athletic yun makabayan. Yes, athletic po ang aking sister. Ayun yung sumasali kasi siya or isa siya sa mga players na yung nagkukumpit po ng Dragon Boat makabayan. Alam ba natin yung Dragon Boat? Isa po sa players yung sister ko. At saka they compete international makabayan. Yes. At saka lately, kung napapansin niyo po sa balita, 'di ba meron po nagkaroon dito ng competition sa Manila Bay, Dragon Boat makabayan. Pero unfortunately, hindi sila nanalo doon. Sila po ay first runner up, yung aking sister makabayan. So, palitlit lang yon pero athletic ho yon. Magaling yun makabayan. Di ba kung napapansin nyo po, yung gumanon siya, may muscle yun eh. Di ba? So, ganun yun. Saka, Makamarcos po ang aking ate. Kaya nga, nagagalit siya kapag merong nainira dito kay PBBM makabayan. Na samantalang, nakikita po ng aking sister ang ginagawa po ni BBM at ang nangyari po sa Pilipinas makabayan. Kasi alam nyo, mas gusto talaga ni Sir Ivan na tayo po isang leader ay tahimik lang mga kabayan. Tahimik, pero maraming nagawa ho yan. Katulad po dito sa sinabi ng comment dito galing po sa Unity mga kabayan na Facebook page. Sabi dito kay ARGL, mabuhay ang simple at tahimik na nagtatrabahong Pangulo ng Pilipinas. Trabaho, hindi gulo ang inaasikaso. Yan po ang gusto ni Sir Ivan. Yung tahimik lang magtrabaho, pero nakikita natin yung output mga kabayan. Maraming nangyari sa Pilipinas, maraming nangyari mga projects, at maganda po ang outcome ng projects na nagawa po ng Marcos administration. So yan po ang ating obserbahan. Hindi yung gusto ba natin na mabunganga na Pangulo mga kabayan. Mabunganga ka pero walang nagawa po sa gobyerno natin. 'Di ba? Mas gusto ko talaga yung tahimik lang na Pangulo at saka madiskarte makabayan. At saka kayang diskarte ay epektibo naman po. Kaya nga siya nag-iisip dito po sa mga haters po ni PBBM, bigyan natin ng chance si PBBM na magtrabaho. Kasi kailangan talaga natin ng Pangulo na madiskarte. Ang kanyang diskarte dito kung paano mapaunlad niya yung Pilipinas at paano niya matugunan dito yung issue ng Pilipinas makabayan. So dapat madiskarte po ating Pangulo at hindi po yung basta mabunganga lang pero walang masyadong nagawa mga kabayan. Katulad nga dito meron kong babasahin po nito na comment na kung saan isa po siyang anti-PBBM. Pero naintindihan niya yung issue makabayan, yung mga nangyayari po sitwasyon sa Pilipinas. Sabi daw ni Sir Antonio Jr. Arubang, first of all, anti-BBM ako. Pero hindi ibig sabihin ayoko sa gobyerno niya. Na-appreciate ko naman mga magandang hakbang niya. Kahit antay ako, hindi ko naman pwedeng baliwalain mga magandang ginagawa niya. Pumupuna ako, pero hindi ako destructive dahil tao ako. Isa lang ang gustong mangyari sa mga detractor ni BBM, wala namang paraan na mabigyang leksyon ang Maharlika niyan, ay galit pala siya kay Maharlika makabayan pero anti-BBM siya. Lalong-lalo sa mga kagaya niya, sobra sila makalait, bakit hindi sila magbigay suwesyon kay BBM? Yung personally nila, mga baryotic mindset, kakaiba sila, parang mga taong kalye. So siya po yung anti-BBM pero hindi siya galit. Pero galit siya dito kay Maharlika makabayan kasi puro lang bunganga, puro lang panlalait, puro lang pahinira. Pero nakikita naman natin si BBM, nagtatrabaho yung tao, nagtatrabaho yung mama mga kabayan, di ba? At saka epektibo nga yung ginagawa ng Pangulo natin. So anyway, jump tayo sa ating ibang usapin. But before that, isa naman natin si Maiti Baisa
Space Lover, Zozin, John Kuan, Joy Hainto, Aspernito, Fibronula, Kylie Mall, Joe Tandigan, Rick Gernal or Gergal, hi to Ma'am Alicia, JHM Hashimoto, Amy Sarino, OPM Labsong Sanchez, Bernardita Indaya, Agnes Heraldo, and Natividad Dasina. Mga kabayan, ipapakita ko po sa inyo yung vlog po ng isang tao, si Labrador, yung haters din po noon haters din po siya ng Duterte, mga kabayan. Ngayon, meron pong tumawag sa kanya kasi kilala po niya itong si Maharlika na kasama niya daw sa kanyang noon sa trabaho, mga kabayan, sa Cebu City. At para po malaman natin ang buong detalye, ipapakita ko sa inyo yung vlog ni Labrador, mga kabayan. So for more details, let's watch this. Tungkol ho ito sa pagkatao ho ng isang napaka marites na vlogger na kung saan doon po nag-i-stay sa abroad para ho hindi nga naman siya mahuli sa kanyang mga ginagawang katarantaduhan o kanyang mga katsismisan. Siya ho si Maharlika. Kagabi ho kasi mga minamahal ko mga kababa, may tumawag ho kasi sa akin. At yun nga, nakwenta niya sa akin yung kung ano ba talaga itong si Maharlika. Nagulat po ako sa mga sinabi niya. Ito ay taga Cebu din, ano rin ho ni Maharlika, kababayan niya. Siya po si Mark Ducklis. So, nakiusap ho siya na kung pwede, makapagsalita siya dito sa ating programa para naman po mapukaw ho ang kaisipan ng ating mga kababayan sa katotohanan. Kung sino ba at anong uri na pagkatao mayroon yung naninira sa ating Pangulo. So, ano ba ang pagkakaalam mo dito kay Maharlika? Ano ba? Sino ba siya at ano ba siya? At paano mo siya nakilala? Nakilala ko yan, sir. Doon ako nagtatrabaho. Nagkasama kami doon sa beer house yan eh. Saang beer house? Anong pangalan ng beer house? Lapu-Lapu. Hindi. Anong pangalan ng beer house doon sa Lapu-Lapu? Renel. Hindi. So, Mark Ducklis, ano ba ang pagkakakilala mo dyan kay Maharlika? Nakilala ko yan dati doon. Nagkasama kami doon sa trabaho niyan. Maraming niyan doon. Maraming atraso. Gaya ng ano? Ayan ang mga... Dati nagsasayaw yan eh. Tapos pagbangag na yan eh. Maraming yan eh. Maraming... Pokpok yan eh. Pokpok? Oo. So, ibig sabihin nagpapabayad sa mga lalaki, ganun ba? Oo, ganun. Sigurado ka? Kasi kasama ko yan doon eh. Sabi mo nagwawala pagkabangag, nagsabi-sabi nagsasabu. Oo, nagsasayabu yan eh. Ano pa yung dapat naming malaman tungkol sa kanya? Maraming natraso yan doon na nangutang pa nga sa aking pera yan eh. Binayaran ka naman. Hindi naman nagbayad sa akin. Umalis. Ayun lang. Marami yung inutangan doon. Hindi niya binayaran, ganun ba? Oo. So talagang chismosa pala to. Bangag pala talaga utak nitong babaeng to. Oo, marami yung doon natraso. Kanino? Kaninong nagka-atraso? Sa akin din eh. Kanino pa? Marami doon yung mga tao. Kagaya Mga nino? kinukuhaan niya. Mga kinukuhaan niya. Ng shabu o ng pera? Pera. Pera. Bakit naman siya naalis dyan sa beer house? Hindi ko alam kung anong niyan eh. Kasi bigla lang umalis. Siguro sa kautang. Maraming utang niya eh. Talaga pala, pareho pala yan dun sa natanggap ko na na balita dun sa taga-abroad din. Hindi ako nagkakamali. Mamaya ho, paparinig ho natin dito yung sinabi ho ng ating sino to? Ayoko na hong banggitin yung pangalan, pero
paparinig ko na lang ho sa inyo na napakarami yung mga kababayan natin na nagpapaabot ho ng kanilang mga nalalaman tungkol ho dito kay Maharlika. Talaga palang sira ulo to. Sabi mo nga, Mark Douglas, pag bangag na, sumasayaw-sayaw na, parang baliw ba, ganon? Oo, parang baliw na eh. Tapos noon, ano pa ang nalalaman mo sa kanya? Ayan lang. Mabait ba to? Mabait na babae ba to? Mabait ba na kausap to pag hindi bangag? Oo, mabait yan kung hindi bangag. Pero pag bangag na, talagang parang ano na yan. Parang asong ulol. So, ayun mga minamahal ko mga kababayan. So, wala ka na bang sasabihin pa? Mark, ano bang masasabi mo sa ating mga kababayan? Dapat bang paniwalaan itong si Maharlika o hindi? Hindi dapat paniwalaan yan eh. Maraming nabibiktima niyan. Yun mga kababayan, mismong taga Cebu na ho mismo, kababayan pa ni Maharlika, ha? O, di ba mga kabayan? Ebidensya? Kaya pala itong si Maharlika, lagi niyang sinasabi na si Babe daw nagpupulburon. Pero dito sa sinasabi ng kanyang kasama sa trabaho na noon mga kabayan, si Maharlika pala nagpupulburon. Kung ano yung ginagawa niya, kaya pala siya sweeto dito sa pulbur mga kabayan. So kung ano yung ginagawa niya, pinapahid niya dito kay PBBM, pati po kay Efelisa mga kabayan. Kasi nga pati nga si Efelisa, sabi na rin niya na nagpulburon rin mga kabayan. Di ba? So kung ano yung ginagawa ni Maharlika, doon niya binabato, pinapahid po sa ibang tao mga kabayan. Pero ang totoo, siya pala to'y nagpupuluron. Okay, so share po natin si Regen Kodama, Rico Boy Nueva from Alabang, hi to Ashen, LG Music Studio, Alfredo Pingol, Evelyn Garcia, hi to Amil Family, dyan sa Parang Solo. I-share po natin si Nasser Abdulgani, Maria Victoria Vasquez, Rolando Gamelia, Jillian Quezon, and Jandex Cortez. Mga kabayan, ipapakita ko sa inyo yung vlog po na kung saan yung mga pastoral ngayon naging vlogger na. Ito po'y sinagot rin ni Arlen Stone mga kabayan. So for more details, let's watch this. Okay, this is it. Ako nga po pala si Zarina Buenafe. Para po sa inyong kaalaman, ako po ay isang bonafide full-time miracle worker sa Kingdom. Marami po kasing mga chismis, marami pong mga false accusations, marami pong mga panira, sabihin natin, na nilalagay nila sa pastoral. Hindi ko po muna magbibigay ng full informations or full detail about sa pastoral. Dahil didiscuss po natin yan sa mga susunod pang vlog. Dahil kahit hindi ako social media person, hindi ko maaatim na ganyanin po nila ang aming pinakamamahal na pastor. Kaya magsasalita at pagsasalita na po kami. Kami po ang real pastoral. At bilang isang pastoral, bilang isang mga full-time miracle worker, we are being molded to become a dignified woman. Siyempre po, tulad sa isang pamilya, pag pinagsabihan, kapag kinorek, nagkasala, nagkamali dahil may ginawa kang hindi maganda, siyempre papagalitan ka, ang magulang mo minsan papaluin ka. What's wrong with that? Diba? It's discipline. Kung mahal ka ng magulang mo, ididisiplina ka. Tulad sa isang normal na pamilya. At bilang isang manggagawa sa Kingdom of Jesus Christ, discipline is not a big issue. And we love to be disciplined. Yung mindset nila madumi. Ang iniisip nila madumi. Kasi ang pagkatao nila marumi. Pero kung ikaw, you are willing and sincerely wanted to go to heaven and wanted to be renewed, you will go under discipline. Pero I just woke up. Wah! Just woke up. Tsura. Okay, so I would just like to... ano ba title ng vlog na to? So, gagawa tayo ng vlog. And this day, I will just want to entitle this vlog,
ganito na lang. Shh, let me talk. Oh, di ba? Eto na, ang pinakahihintay na pagkakataon. This is the time. This is the time na kami naman yung magsasalita kahit wala pa akong boses. Pero it's okay. Wala makakapigil. But first and foremost, I would like to introduce myself to those who don't know me yet. My name is Diana Hortalaza. And I'm a kingdom-proud kingdom citizen. Palakpakan. Okay. Sa mga hindi pa nakakaalam ng buhay talaga namin dito, kami naman yung magsasalita. Ano ba talaga ang katotohanan? Kasi ang tunay na makakapag-testify kasi kung ano yung mga totoo. Kami nandirito na faithful until the end kasama ni Pastor. We are here to prove to you, to testify on how Pastor loved not just the children, but many people. We have been changed from deep within. So, I would just like to give glimpse of my life before. Wala na. Yung kulot ko nagiging straight na. So tonight, guys, I want to show you what's going on, and I want you to, to make your own interpretation of what's going on inside of the kingdom. They're like, their boss is kind of like everywhere right now. Suddenly, all of his workers are now vloggers too. Ano ba ang mga nangyayari dyan sa loob ng kingdom ni Kibuloy's? No, naging vloggers na sila lahat, and I want you guys to support them because they are new vloggers. Some of them are, they need a little bit more of work, but some of them are okay. But I want you guys to go through that, and we will go through that together. O, kayong mga kasamahan kong nandyan, di ba? Anong sacrifice ni Kibuloy sa atin? Sige nga, meron ba? Malaki talaga ang sacrifice sa pagtanggap ng pera. Gagastusin mo yung pera sa lahat ng luho mo. Yung mga sacrifice ng mga workers mo na namamatay dyan sa daan na wala ka namang pakialam, tabunan mo lang ng newspaper, imising mo lang, lagay mo doon sa payatas, tapon mo doon sa sa basurahan, umising na lang yung pamilya, hindi naman alam kung ano nangyari. Don't know na lang pagtanungin. Don't know. Oh. Talagang malaking sacrifice yun. No? Oh, naawa ako sa sister ko. Yun ang tinatawag na Stockholm Syndrome. Na you will protect your oppressor no matter what. Oh. Nakakaawa, and it's not just her. There's so many of them who are like that. I-search nyo nga yan sa internet, Stockholm Syndrome, kung ano ibig sabihin yan. Yan pala ang tinuturo ni Pacquiao sa kanyang tagasunod, ang magmumura, manglalait. Tama. Tingnan nyo naman si Pacquiao, di ba? Ganyan naman yung yung estilo niya sa programa niya sa SMNI, di ba? Kahit nga magpipreach siya, kahit sa mga preaching niya, minsan nakakalimutan niya na nagpipreach siya, and he will slip some bad words during the preaching. But he is the Son of God. He is the owner of the universe and the owner of heaven. And he is the one that will write the name of the people into the book of life. Imagine you guys ang delusion. At yung delusion, yung mga delusion ni Kibuloy, nakakahawa. Nahahawa yung kanyang mga workers. Kaya kung ano yung mga sinasabi ni Kibuloy, ganun din ang paulit-ulit na sinasabi ng mga workers niya. Nagpaparot sila. Oh, they are parroting each other. Tinatanong nga nila kung magkano ang bayad sa paninira kay kulto. Kaya nga Eduardo Lubao, yun ang lagi nilang panagang sa Bisaya pa. Yung covering, yung nila, shield kuno nila. Bayaran yan mga yan, binabayaran yan, magkano bang bayad yan? Puro bayad kasi yan ang sabi ng kanilang boss. Kasi yung balls ng kanilang boss, nanginginig ng ganun, para ng tawag dito, para ng Parkinson disease ba? Nakikinig, ang controllable na. Ay, John Mayer, Miss Arlene, ikaw daw author ng Magpipretend Pipi.
siguro hindi ko alam kung ako yung author no ng nagpipretend ng pipi, but marami kaming nagpipipipihan nung yung time ko. At even nung umalis ako, patuloy pa rin nilang ginagawa yung mga pipipipihan kasi malaki ang kita. Oh, kasi kung hindi malaki yung kita mo, papaluin ka, papastingin ka, o kaya bubugbugin ka kung lalaki ka. Nako, kung ako binugbog ng worker, nako, magpataya na talaga kami doon sa loob. Buti na lang si Kibuloy lang ang bumugbog sa akin, pumalo sa akin. Kasi kung si Kibuloy nag-utos ng ibang worker, ng ministro, katulad ng ginawa nila sa ibang mga workers, ano lang si Kibuloy, tawag nito, nag-hook up lang si Kibuloy from other place, from other country, na yun ang gagawin sa mga worker. Ito namang mga ministrong mga ugok, no? Na parang pumapatay ng ng hayop, ng ahas pag pumapalo sa mga workers. Grabe naman, nakakahiya naman yan. Hindi nga daw ako pwedeng maging pastoral kasi pangit daw ako, sabi ng sister ko. Salamat naman at hindi ako nabilong dyan sa mga inner circle nila, yung mga pastoral kasi mga chimayan. Oh, ginawa lang pangalan pastoral para maganda pakinggan, but in reality mga chimay yang mga yan. Pero pinipili ni Kibuloy yung mga chimay niya na dapat may mga hitsura. Oh. Sabi ng sister ko, hindi daw ako qualified na maging pastoral kasi pangit daw ako. Tapos sabihin mo, kamukha ko si Sharon Stone. Kaya I'm thankful. Thank you so much. Okay, so isa-tara po natin si Ryan World Begins from Virginia, USA. Hi kay Ma'am Carclia, si Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Lentek Power Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JCC, Elzar, Caitlin, Wessel Pisces, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tata Emik, and Tata Jackfords of Jackfords family. And hi to Gloria Santera. Mga kabayan, yan po ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, makapangyarihang Diyos, ang bukal ng karunungan at pag-ibig, nagpapasalamat po ako sa iyong pinagkaloob na buhay sa akin. Sinasamba po kita. Ngayong araw, nananalangin po ako para sa karunungan na magamit ko po ng matalino ang aking oras at magamit po ang karunungan sa lahat ng aking ginagawa. Panginoon, pinupuri ko po ang iyong katapatan sa aking buhay. Mangyaring protektahan mo po ako at ang aking pamilya mula sa pasakit at tukso at bigyan mo po kami ng kapayapaan ng kalooban. Sa ngalan ni Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang busy na mahal ang